Diurno dito sa TV5. Kakaiba raw talaga ang relasyon ng alagang aso sa kanyang amo. Kaya naman maraming mga dog owners ang gumagastos ng malaki para ang kanilang mga alaga maging stress-free. Pero may tuturing ba talaga itong pagmamahal o isa ng pagwawaldas? Animoy hari at reyna kung ituring ang paborito nating si Bantay. Maaari nang mag-check-in sa hotel na dinisenyo para sa kanya. Pati sa masahe at pagpapaganda, hindi papahuli ang man's best friend. Sino ba naman ang mag-aakalang may isang dog spa at hotel para sa mga alaga nating aso? Service Deluxe ang hatid nito kay Bantay. Para sa dog owner na si Arlene, handa siyang maghintay maghapon para lang makapagpaganda ang kanyang asong si Mumble. Vain ako, so I'm also vain with my dog. So, of course, I want them clean, always. Unang sinalang si Mumble sa isang kakaibang makeover. Shampoo, blower, gupit. Kompleto ang serbisyo ng mga stylist na kung tawagin ay dog groomers. We make sure na nandun yung skill as well as the will to take care of the dogs properly. At pagkatapos mapaganda, sinunod naman ang pagpapamasahe ni Mumble. Kumpleto rin ang iba pang serbisyo tulad ng mararangyang laruan at mamahaling pagkain. Kaya naman pagdating ng bill, halos 9,000 piso ang babayaran ni Arlene. Pero ang pinakapatok daw sa kanila ay ang mala 5-star hotel kung saan maaaring ihabili ng alagang aso. Very safe, no? In terms of hoteling, no? Very safe ang dogs dito kasi we take care of them. We have someone to take care of them 24/7 if they're placed in our care. We do dog walks. So, actually, tinitailor fit namin yung pag-aalaga kung paano gusto ng owner. Ngunit hindi lang ginhawa ang maaaring maranasan ng mga alagang aso. Sa oras ng karamdaman, may 24-hour hospital para sa mga aso sa siyudad ng Las Piñas. May ambulansya rin na handang sumaklolo sakaling kritikal na ang kalagayan ni Bantay. Parang klinika para sa taong ospital dahil handa raw itong gumawa ng operasyon kung kinakailangan. Yung mga service, meron tayong pet wellness care, meron tayong treatment, confinement, meron tayong pet salon. Habang nagpapagaling si Bantay, meron ding kwarto kung saan pwedeng mag-check-in kasama ang amo. 2,000 piso ang bayad dito. At kapag magaling na, may aftercare treatment pang ipatitikim sa kanya. Ang jacuzzi service na ito ay nagkakahalaga ng 2,500 piso. Eases yung tension sa katawan and the muscles as well. And then, yung mga, if there are weak muscles naman, then nasa-strengthen siya through the hydromassage. Actually, this is hydromassage. Bigay luho man ng mga alagang asong ito, binabatikos din ng ilang grupo ang ganitong klase ng negosyo dahil maaari raw itong may maidulot na masama sa kalusugan ng mga aso. If people really want to spoil their animals, it's very easy and actually quite affordable. Dogs enjoy simple things. A lot of belly rubs when you rub his or her tummy and giving them special treats. They'll already appreciate that. Dogs don't need to have their fur colored or their nails painted. Even if the ingredients are not toxic, it would
putting animals through this process would cause him or her a lot of stress. They would be uncomfortable. Paliwanag naman ng mga may-ari ng pet care center, kalusugan ng mga hayop ang kanilang unang prioridad. Ayon kay Kathy Moran, sub-editor ng column na Pet Life at isa ring dog lover, wala naman daw masama sa paggastos para sa tinaguriang man's best friend. Para sa iba, vanity yon. Para sa akin, hindi eh. Pag may anak ka, ganun din, di ba? I don't think you're able to distinguish pagka mahal mo yung aso mo. Sa katunayan, 50 bilyong dolyar ang naitalang ginastos ng mga Amerikano para sa pet services nito lang nakaraang taon. Kasi para sa akin, parang sa tingin ko kasi mas marami silang nabibigay sa akin kaysa sa nabibigay ko sa kanila. Paano ka hindi matutuwa? Makita ka lang, parang nakakita sila ng artista kaagad. Hindi man ako artista, di ba? Pero you feel like it. Maluhong pag-aalaga o pagpapaganda man ang tingin ng ilan sa mga ganitong serbisyo. Para sa mga amo, ang mahalaga ay maramdaman ng kanilang alaga ang kanilang pag-aaruga at pagmamahal. Matutukoy daw kung ano tayo bilang isang lipunan base sa ating pinapahalagahan. Katarungan ba? Kultura o kasaysayan? Ano man ang ating prioridad, laging tandaan, hinuhusgahan tayo ayon sa ating mga napiling desisyon, hindi sa ating kakayahan. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno. Kanyang mga dito ay muling tumestigo ang pagkastrado sa ika-4 na araw